Linis tayo. Kakalinis ko lang ng sasakyan niya. Palinis na naman siya. Kasi wala dito yung asawa niya. Pinapahirapan ako nitong babaeng to eh. Pag wala yung asawa niya eh. Kunting tiis pa lang. Kunting tiis na lang. Tatapos din. Grabe. Sa 2 years ko dito, sobrang hirap. Yung pinapatrabaho niya halos lahat. Yung pinapagawa. Grabe. Ay, Diyos ko, katawan. Tindi ng amo ko, Diyos ko po. Kaya sa mga nagbabalak magkatulong dyan, mag-isip kayong mabuti. Kaya Diyos ko po, dito nyo mararanasan lahat-lahat. Hindi lahat mababait. May iba hanggang sa una lang pakitang tao, pero pag nagtagal yan, asahan mo. Grabe na yung ugali ng taong yan. Totoo po yun, di po ako nagbibiro. Bait-baitan lang sila sa una. Pag nagtagal, doon nalalabas yung ugali nila. Sa akin guys, ilang beses na nangyari yan. Sobra. Yung niluto ko, tinapon. Sabi ko, kailangan tapos din. Malapit lang matapos yung paghihirap ko. Pag natapos, ayaw na. Kasumpa-sumpa ang buhay ng mga katulong. Diyos ko po. Ngayon ko lang na-experience yung buhay katulong. Grabe po. Ayoko nang maulit. Sobrang hirap po talaga. Grabe. Ay. Laban lang. Laban lang, self. Ang init pa. Laban lang, self. Ang init pa. Grabe po yung init. Sobra. Pero wala tayong magagawa. Kaya laban na lang, self. Laban lang. Tatapos din to. Kaya yung mga nagbabalak magkatulong dyan, naku po, mag-isip kayong mabuti. Mas lalo pag Arab country. Sinasabi ko na po sa inyo, hindi 100% mababait ang mga tao rito. May mga ugali dito iba. May iba, di ka pa sasahurin. Yung iba, pagsasalitaan ka ng hindi naaayon. Kasi talagang sobra-sobra. Parang aso. Oh, magto 2 years na ako ha. Sa February, pero lumabas ugali. Lumabas ugali ng amo ko. Lumabas yung ugali niya na katindi-tindi. Pag di mo linisan sa sasakyan niya, pag-iinitan ka niya, dami-dami sasabihin, ganito, ganyan. Tiis lang muna. Tiis lang, matatapos din. Kaya pag hindi po kayo pinautang ng mga katulad kong OFW, please lang po,
Huwag po kayong maging masama yung loob sa kanila. Kasi sa totoo lang, hindi nyo po alam kung anong buhay dito sa abroad. Wala kayong alam kung ano yung nangyayari sa buhay namin dito sa abroad. Sa totoo lang po. Hindi lahat siniswerte. Sa totoo lang. Hindi lahat siniswerte sa buhay dito. Dahil ako hindi ko masasabing sinuwerte ako. Dasal lang talaga ang tanging kakampi mo dito sa abroad. Yan ang wag mong yung kakalimutan na humingi lagi kay God, kay Allah, na gabayan kayo lagi, bigyan ng lakas, iwas sa mga taong mapanakit, sa disgrasya, sa sakit. Bigyan kayo ng lakas na makayanan nyo yung 2 years nyo dito sa abroad. Kung sino man yung gusto umalis, na gustong magkatulong. Ang dami pong maa-applyan guys. Mag-cleaners na lang po kayo. Kesa naman po magkatulong kayo. Hirap po, hirap. Sobrang hirap. Payo ko lang sa mga gusto mag-abroad na gustong subukan ng pagiging DH, mas lalo sa Arab country, wag na po. Wag na po yung susubukan. Dahil dito nyo po ma-experience yung sinasabi ko po sa inyo. Ako hindi ako naniniwala, sa totoo lang po. Yung mga binabalita nila, sabi ko hindi yan. Pero nung na-experience ko na, dito ko masasabi, ay ganito pala yung buhay. Buhay abroad. Hirap pala. Hirap pala maging katulong. Dahil hindi kayo tuturing na tao. Akala nila, nabili nila yung pagkatao mo. Ganun sila katindi rito. Kaya, yung mga nagbabalak dyan, mag-isip-isip mabuti. Kaya sabi ko po sa inyo, hindi masarap ang buhay abroad. Totoo po yun. Sobrang hirap po. Kakarwash ko pa po yan. Ay, sko. Ang tindi ng amo ko sa isang linggo. 3 times or 4 times. Tingnan nyo. Ganun niya katindi magpalinis ng sasakyan. Pag hindi mo nilinis, kung ano-ano ibabato niya. Kung ano-ano ang sasabihin niya, mga salita na masasakit. Pero kung tutusin, wala sa kontrata to. Pero, wala eh. Tiis na lang tayo eh. Tapusin na lang yung naaayon. Kasi matatapos na rin. Sobrang hirap po talaga yung buhay abroad, sa totoo lang po. Dito mo ma-experience yung puyat, gutom, mura, insulto. Dito guys, na-experience ko dito na. Sobra. Walang katulad. Walang katulad ang buhay abroad.